Ito yung mga ginagawa nating washing machine. Ito gearbox. Ayan, pabili na tayo sa may-ari ng gearbox niya. Magalan natin. For replace na to. Ito naman, issue ayaw mandar. Wala siyang power. Yun naman, board. This water dispenser na portable. Ayan, bumili rin tayong board niyan. Hihintay na lang natin para magabit na. Ito, issue ayaw niya umandar. Ngayon, tinesting ko, tinignan ko fuse. Okay na may fuse. Buo naman yung fuse niya. Tinesting natin yung fuse. May continuity naman yung fuse niya. Hindi naman pumutok. Ngayon, check naman natin yung cord kung may continuity. Ayan, dalawa to, isa rito tsaka ito. Lumabas yung kanyang dito sa portion na itong dalawang to, red and blue. Ayan, kailangan may continuity siya sa portion na to, sa plug. Pag walang continuity, possible na yung plug yung ating sira o papalitan. Ayan, yun ang pang-troubleshoot yan. Fuse muna tayo pag walang power, tsaka itong plug. Tapos pag okay naman itong plug, akit naman tayo sa switch. Kung may continuity pagdating sa switch, then tsaka tayo magmumotor. Tapos, nagpabili tayo ng wash timer. Ang problema sa wash timer niya, nag-i-stack up siya. Kaya papasin nyo nakasagad dito yung ano niya. Timer nakasagad, pero dito, nagluloko. Kaya hindi siya umaandar. Ngayon, pag tinataktak ko siya, umaandar siya. Ayan, taktak ko konti. Ayun, umaandar siya. Ayan, umaandar siya. Kaya tumutunog. Ayun, minto na naman. Ayan, tataktak na natin, umaandar siya. Kasi naka-pull to eh. Ayun, nakasagad. Ayan, pag tinataktak siya, mandar. Ayan, o. Ayan, mandar siya. Ayan, minto na naman. Yun ang problema na to. Hindi natin ito pwede kabit. Kasi may side effect siya. Mayroon siyang factory defect. Umitigil siyang bigla. At hindi ubrang gano'n. Ayan, ayaw na naman. Baka may umiipit sa loob, hindi ko alam. Ayan. Ayan, bago to, pero may ganun, kaya hindi ko na ulit kakabit. Siguro papapalit ko ulit na siya dati. Ayan, tinesting ko na nga siya. Ayan, tinap ko na lahat ng kanyang wiring. Ayan, nakatap na lahat ng kanyang wiring. Then, tumutunog na rin yung ating timer. Ngayon, kadadaan natin tester. Kung okay na siya. Kasi kanina wala to eh. Ngayon, pag nilagyan na siya ng tester, ayun, papasin nyo, gumana yung tester natin. Ibig sabihin, gumagana na yung makina pagka ganyan. Ayan, mamamatay siya kasi re-reverse siya. Pag reverse, tsaka ulit siya under. Ayan, under na siya ulit. Ibig sabihin, nag-clockwise naman siya ngayon. Nag-forward reverse na siya. Ayan, ganun kasi yung dapat yan. Patay, hindi dapat yung ating tester para sa ating forward and reverse. Ayan. Mamatay, tapos under ulit siya mga ilang segundo. Under ulit siya. Ayan. Ibig sabihin, meron itong continuity, okay na. At ang sira nga na ito isang timer niya. Pinalitan na natin siya. So, bali ito ginagawa natin washing machine. Ito nagawa natin yung wash timer niya. Ang problema, yung motor niya, may tama rin pala siya. Sira yung kanyang shafting at saka bushing. Yan, nabamagnetize yung kanyang yung rotor niya, nabamagnetize kaya humihinto siya. Sa kagitan ng ikot niya, humihinto siya. Ito yung pinalitan natin dito nga wash timer. Ito yung sira. Yun nga lang, sira na rin pala yung motor niya kaya pinabili ko may-ari ng motor. Ito yung nabiling motor. Yan. Ito yung nabiling niya motor. Tapos ito naman yung gearbox ng kabilang washing machine. Ayan. Pinabili na rin natin yung may-ari. Ito naman yan, gearbox, yung maingay. Ito, paandarin ko lang to para makita natin yung sira naman itong makina. Yan, bali, papalitan natin ito ng motor para hindi na tayo mapalit ng shafting at bushing. At nagkaroon din tayo ng problema dito sa ating motor. Ang problema ay mahaba naman yung kanyang shaft. Ayan, ito yung nabiling bago. Ito yung stock niya. Maiksi lang kanyang shaft dito nakalabas, samantalang ito napakalaki. Nasa 3 inches to, ito nasa 2 inches lang siya. Malaki to ng 1 inches. Yan. Kaya siguro, maganda, ikakat ko na lang to. Kasi yung pantay na to, tsaka ako lalagay siya ng groove para hindi iikot kapag nilagyan natin yung propeller niya. Ayan yung pulley. Yan, ayan yung pulley. Yan, para kasi yung tatama yung tornilyo dito sa groove na to, masyadong mataas to, kaya kakat natin tsaka natin mababa. Yan, sige. Tirahin lang natin ito. Putulan na natin. Yan, saan pa yung pinagputulan natin dito? Ito yung pinutol natin. Ito yung pinutol natin 1 inches. Ayan, tsaka nilagyan din natin siya ng groove para tatamaan ito ng tornilyo, hindi ikot yung pulley.
Ayan, gawa na lang natin diskarte kasi balipan nila to. Ayan, tambak na ilabada. Ayan, okay na nga siya. Ayan, balipan rin ko na siya para makita natin. Ayan, okay siya. Ayan, humihinto siya. Tapos may ugong na siya. Tapos under siya ulit. Ayan. Ganun yung nagisira niya. Kaya ang diagnose ko dyan, yung shafting bushing niya, nagmamagnetize na. Dumidikit na sa pinaka-rotor niya. Kaya humihinto siya. Yun diagnose ko dito. Kaya sabi ko na palit motor or shafting bushing. Ayun o, humihinto siya. Nagmamagnetize na siya. Tsaka mahina na rin motor niya. Kaya papalitan natin ang motor. Kaya palitan lang natin. Ayan, okay na nga siya. Ayan, bago ko siya isaksak sa 220, pinadaan ko muna siya ng tester. Tsaka sinindi yung timer. Under na yung ating motor. Ayan. Naka-reverse na siya. 3. Tapos after ilang seconds, mamatay yan. Para sa reverse naman. Ayan. Namatay tapos tumunog. Ibig sabihin, okay na yung ating gawa rito. Sasaklang natin siya 220.